Hello guys, welcome back again to my channel. So for today's vlog is i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-file for our annual income tax return. So dito ngayon is nandito tayo sa www.bar.gov.ph. So meron tayong home dito. So tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng EBIR form. So, sa mga wala pang EBIR form, so punta tayo dito na site. Ilalagay ko din sa description box yung link ng BIR. And then, mag-scroll down lang tayo. So, meron tayong EBIR forms dito. So, to download offline EBIR forms package V7.9.4.1. So, ito yung ita-download natin. And I suggest na if merong partition yung computer nyo, save natin siya sa local disk D. Okay? So, after na natin mag-download ng EBIR forms, i-open na natin siya. So, ito yung itsura niya. So, sa akin is meron ng information dito. Kapag first time mo, fill upan mo lang to lahat. Meron tayong TN, RDO code, line of business. Makikita to sa CUR. And then yung name nyo, registered address, zip code, telephone number, and yung email address. So, kapag if ever yung ating uh, form is like second time na natin. So kapag nilagay natin yung tin is automatic na lalabas yung mga information natin. So after nyo ma-fill upan dyan, punta tayo dito sa list of BIR forms. So eto guys. So click lang natin yung BIR form 1701A Annual Income Tax Return New. So tandaan nyo sa dulo may new. Okay, click fill up. Click OK. So dito is 1701A. Meron tayong number 1 like yung for the year is 2024 dito yung nakalagay. I-change natin siya sa 2023 kasi filing nga tayo for last year. So 2023 yung ilalagay natin. Okay? Kasi madaming nagkakamali, yung nilalagay nila is 2024. So dapat 2023. Okay? Next is meron tayong number 2 dito, yung amendment return. Click no. And yung number 3 is yung short period return. Click no. Okay, so yung number 2 sa amendment return, kapag mag-amend kayo, click yes. So ito yung mga nagkamali and gusto mag-submit ulit ng 1701. Kapag first time nyo naman, click no. Proceed tayo for number 4. Meron tayong TIN dito, automatic na. Number 5, yung RDO, automatic na din. Yung number 6 is meron tayong taxpayer type. Meron tayong single and professional. So, click professional kasi ito yung sa akin. And then, yung number 7 is yung ATC. So, kapag single ka, ito yung choices mo. And kapag professional, ito yung choices nyo. So, if ever na naka-avail tayo ng 8%, so click natin to. Okay? And then, proceed tayo for number 8. So, automatic na yung number 8, number 9, and go na tayo sa number 10. So, ito yung birthday natin. So, for example, yung birthday natin is 09, 23, like 1998. Okay? So, yung email address, okay na din. Number 12, citizenship. So, meron tayo dito, for example, Filipino. Okay, proceed tayo sa number 13, no, for claiming foreign tax credits. Number 14, leave natin if ever no dito yung 13. 15, contact number. 16, ito yung civil status. For example, single ka. So, click
single. If ever married, click married and answeran nyo to yung 17. So, kapag may income yung spouse nyo, yes or no. If yung filing status nyo is joint or separate, i-click nyo lang. Okay? Proceed tayo sa number 19. So, automatic meron na tayong 8% dito kasi nakapag 8% tayo dito. So, next page na tayo kasi babalikan natin to siya after sa next page. Okay, proceed na tayo sa next. So ito is for graduated income tax rates. So kapag for 8% ka, leave natin to. And for graduated income tax rate ka, ito yung pipiliin mo. Okay? So yung mga sales revenues and receipts and fees, itotal mo yun lahat for last year. And yung mga discount, kung nagbibigay ka ba ng discount sa mga receipts mo, so ilagay mo dito sa 37. 38 yung net mo, yung mga less dito sa number 39, and others 41 to 42, and automatic na din dito magko-compute. Okay, proceed tayo sa number 4B, like for 8% income tax rate. Okay? So dito yung 47 natin is for sales revenues, receipts, and fees. So for example, yung na-income lang natin for the whole year is like 300,000. So sumobra tayo sa 250,000. I-try lang natin. So ipapakita ko. So ito yon, automatic na meron na tayong um, computation. Okay? So, dito sa 48, meron kang sales returns, allowances, and discounts. Ilagay mo dyan. If ever naman wala, skip lang natin. Proceed tayo sa 50 and 51. So, kung meron ka mga revenue receipt, fees, and from other non-operating income, lagay nyo dito. Kapag wala naman, skip lang din natin. So, 52 other non-operating income, 53 taxable income. So, ito yung 300,000. So, yung 54 natin is ililess natin yung 250,000. Okay, so kapag nalas na natin to, so yung babayaran natin is 4,000. So yung tanong is, ito ba yung babayaran natin? Yes, ito yung babayaran natin. So for example, meron tayong number 57 like yung mga excess credits natin last year. Lagay nyo dito. Yung tax payments natin for the first 3 quarters. If ever nagbayad tayo, lagay din natin dito. So, balik tayo dito sa 47. What if hindi umabot ng 300,000 yung na-income natin for the whole year? Okay, lagay natin dito, for example, 50,000 lang. Okay. So, automatic na magiging negative yan. Kapag negative, wala tayong babayaran. Okay, remember? So, yung tax due natin is 0. Wala tayong babayaran sa BIR. Okay, that is the great thing kapag hindi tayo umabot ng 250,000. So, sa mga umabot ng 250,000, meron tayong babayaran. And if ever meron naman tayong mga withheld, mababawasan yun siya. Okay? So, itatry natin dito sa number 57. So, kapag yung mga excess credits, kapag wala, skip lang din natin. So, number 58 is ito yung mga tax payments for the first 3 quarters. Okay, so kung nagbayad kayo, lagay nyo dyan. And 59 is yung mga creditable tax withheld for first 3 quarters. Okay, so for example, yung nabayaran mo is like 500 pesos lang. And then yung number 60 is ito yung mga merong 2307 for the fourth quarter. So mag-count tayo like October, November, and December. So i-add natin yun siya. And yung total niya is for example, okay, ito yung mga tax na binawas sa atin. Okay? Lagay lang natin, for example, 1,500. Like 500, 500 every month yung binabawas sa atin. Okay, so ito. So meron tayong negative 2,000. Makikita dito sa net taxable overpayment. So dito is meron kang 2,000 pesos sa BIR. Okay, so i-explain ko yan later. So dito sa 61,
Kapag wala kang amendment return, skip. Kapag foreign tax credits, wala, skip. And other credits payment, skip. Okay? So dito is meron tayong negative 2,000. It means meron tayong 2,000 sa BIR. Parang nag-deposit na lang din kayo. And wala talaga tayong babayaran. Okay? So meron tayong dito. And background information on spouse. Kapag wala kang spouse, of course, leave it blank. And proceed tayo dito. Balik tayo sa first page. Okay, so makikita dito sa part 2, meron na siyang mga information. So, ito na yung ating babayaran is 0 talaga. Okay? And then meron tayong negative 2,000. Kanina wala pa siyang ganito. So meron tayong dito, if overpayment, mark 1 box only. Okay, meron tayong to be refunded yung 2,000 pesos or to be issued for tax credit certificate. And meron tayong dito, to be carried over as a tax credit for next year or quarter. So I highly suggest ito yung piliin natin. Bakit? Kasi yung mag-refund ka and yung mga tax credit certificate, kailangan mo pa pumunta sa RDO. And medyo matagal daw yung refund. And yung tax credit certificate is hindi naman daw gaano ginagamit. So yung 2,000 mo is pwede natin siya magamit for next year or quarter if ever nag-exceed tayo ng 300,000. So ito na yung ating na-deposit sa BIR, pwede natin siya gamitin and hindi na tayo makapagbayad sa BIR. Okay, so that is the great thing about 8% also. And kapag hindi tayo umabot sa 250,000, nothing to worry kasi wala tayong babayaran. And if ever meron tayong 2307, is magagamit natin yun para meron tayong proof kay BIR na binabawasan tayo like monthly ng ating mga employer or ng company. Okay? So after nito is kapag okay na yung mga information natin and na-check na natin siya and click na natin yung next. Balik tayo sa next page. Okay. And then click validate, click save. Okay. And then guys, meron ditong print. So make sure na makapag-print kayo as a proof na din na nakapag-submit tayo. So pag na-print to, okay, click nyo dito, print. Pwede nyo din siya ma-save kahit wala kayong printer. And per page, print kayo kasi naka per page to siya. Hindi siya automatic na dalawang page yung mapiprint. Okay, so cancel muna natin. And then, balik tayo dito sa submit and final copy. Pero kapag hindi pa kayo sigurado and meron pa kayong mga i-edit, so click lang natin yung save. Okay? Kasi hindi na natin to ma-edit kapag nag-submit tayo. And then, another thing is dito sa previous, meron siyang installment. Like, for example, may babayaran ka. Kailan mo siya babayaran? Like, full payment ba? Or like, per month? Basta hindi siya umabot ng April. Okay, so submit, final copy. Okay, dapat yung internet natin is malakas. Click OK. Okay, mahina yung internet. So, let's try again. Click OK. Okay, let's click again. Kasi minsan sa internet to siya. Okay, another one. Wait lang natin, guys. Okay, huwag kayo kabahan kapag hindi siya nasa-submit and nagpa-pop up yung slow internet. Kasi minsan sa page nila yan. Okay, let's try again. Ayaw talaga niya. So minsan yung ginagawa ko is save again and then click submit later. Kasi chine-check ko yung internet ko. So wag kayong mainip, wait lang din natin. And after nito is mag-i-email sila for confirmation. And kapag meron kayong babayaran sa BIR, okay na siya guys. So ito na yung sinasabi ko na
maka-pay na tayo dito sa mga channels. So, click lang natin 'to if ever meron tayong babayaran, and if ever gusto nyo i-wait yung email ni, BIR, like may confirmation din sila, ilang, minuto lang. Okay, so ito yung Land Bank, DBP, PesoNet, Globe GCash, PayMaya. So sa akin kasi PayMaya kasi mabilis doon. So kapag gusto nyo mag-watch kung paano magbayad through PayMaya, i-check nyo yung video ko. So meron doon a step-by-step guide. So yun lang guys for today's video. Kung meron kayong mga tanong, so just comment down below, and pwede kayong mag-PM sa social media ko, iga-guide ko kayo, okay? If ever meron kayong mga suggestions for the next vlog, is comment nyo below, okay? Babasahin ko yan, and itatry ko yung best ko mag-reply sa mga message nyo. So, yun lang for today's video. Please do subscribe kung bago ka lang sa channel ko para updated ka if ever meron tayong mga bagong video about sa mga tax like banks, like mga need natin dito sa BIR. Okay, so yun lang guys. Thank you so much for watching, and see you again for the next vlog. Goodbye!